Merong kalapating bumabasa may bangka niya. Sa mismong bangka po niya. Opo. Tumukod po. Tumukod doon. What's up sa inyo mga kanao? For today's video, eto. Meron tayong nakitang post sa isang Facebook or Facebook Messenger group, mga kalapatids, na sinaswap yung kalapate sa manok. Di ko alam kung manok panabong or manok na native. So ngayon, piniem natin si Sir at naman natin mga kalapatids, na kumbinsin natin siya na i-rescue natin ibon dahil tayo is nag-aalaga talaga ng kalapate. So ngayong araw pumunta siya dito mga kalapatids. Titingnan natin kung legit yun mga kalapatids, kasi hindi ako niniwala eh. Pero may picture siya eh, yan dalawa mga kalapatids, na pinapalit nga. So dumukod daw or nadagit. So mamaya malalaman natin kung anong totoong buong istorya. Kasamahan nyo ako mga kanoo. Let's go! Ito mga kalapatids, may bisita tayo. Sir, ano po pangalan niyo, sir? Makmak na lang ngayon. Makbak dito, sir, sa loob para baka wala. Ano? Boss. Ito kasing kalapate to ay na kuha lang sa may bangka. Opo. Galing sa may gitna ng dagat. Kasing kilala ko na sa dagat, merong kalapating bumabasa may bangka niya. Sa mismong bangka po niya. Opo. Tumukod po. Tumukod doon. Gutom daw, sabi ng kinakain ng konting kanin, tapos nung kwan daw, Nahuli. biglang lumipad, tapos bumalik na naman daw boss sa may sa Bangka. bangka. Kaya hinuli niya na, tapos inuwi niya na rito. Takot na yung ibon, parang na siya, stress na. Oo, boss. May takot Tapos, na. Ito yung kalapati, mga kalapatid. So, rescue natin, nakita natin sa isang page, sa isang Facebook page group. So, sabi ni Sir is, balitan nyo na lang kasi hindi ka sir nag-aalaga ng kalapate. Hindi boss eh. Ayun. Kaya sabi ko nga sa'yo boss na kung gusto mo, palitan mo na lang din. Oo, papalitan na lang natin siya ng manok. Oh, sige boss. Yan. Itong ibon na to mga kalapatids is tumukod. Hindi natin dinagit, di nila hinuli. Kusang tumukod sa bangka nila. So ngayon, nire-rescue natin. Hopefully, may balik natin sa tunay na amo to. Baka, nung nakuha po yun, may sticker, diba? Ano sabi sa akin? Opo, meron. So, ibig sabihin, kinarera tong ibon na to. So, ibuka mo nga sa rin pakpak. Tingnan natin kung may wing stamp. Sa kabila po. Kasi kung may wing stamp yung ARPCI. Wala, mga kalapatids. Pero may sticker siya, sir. Meron. Nasaan na po yung sticker? Ay, balik tinanggal sir sa may sa may mismong laot eh. Doon na po tinanggal. Ako pa tinanggal. Hindi naman alam sir na sticker yun. Walang idea yung nakahuli. Dahil nag-iisda lang yung Tropa niyo, sir. Hindi sir. Taga doon lang din sa may sa amin doon. Saan po ba kayo banda? Sa may baler sir. Sa malapit sa Duungan na lang din. Opo, sir. So ayan, ibon mga kalapatids, oh. So tingnan na natin agad yung singseng, kung ano singseng. Ay, kaso madumi. Ang dumi sir eh. MFPL. Ayan, mamaya focus natin mga kalapatids. Baka kasi nagmamadali ito, sir. Dito lang po natin ikulong sa may bakante nut, sir. Ayan. Ayun. So ito, nandito na sa atin yung ibon. Ayan. So nakalis na si sir mga kalapatids. Ang haba ng tali, oh. So nilagyan pa nila ng tali. Ayan, may tali siya mga kalapatids. Para double secured. Tingnan nyo naman yung ginawa, oh. May tali sa paa. So halatang hindi nagkakalapati yung nakahuli nito. Gawa ng ginawang manok yung kalapati. Diba? Wala siguro silang pagkulungan, kaya talagang tinali na lang. So ang gandang ibon na ito. Possible cock. Sa laki ng bilog ng ulo nito mga kalapatids. Ang kailangan natin malaman dito kung ano yung ring band. So ano nga ba yung rason bakit rescue natin itong ibon? Para po syempre may balik natin sa tunay na amo. Sayang lang wala na yung sticker kung ano yung sticker niya. Kung Nutrena ba or Kubo Pro or kung ano pa mang clocking system ang ginamit mga kalapatids, Dito naman ang ibon, so thankful pa rin tayo kasi nga may babalik natin sa tunay na amo to kasi nga may leg band naman siya. At ang matindi pa, naka-club ring mga kalapatids, hindi ko tanda yung nakita ko kanina mga kalapatids. Tingnan namin, medyo malabo kasi gawa ng merong dumi. Ngayon, kukunin natin ibon. Be-verify natin kung ano yung kanyang ring band. Diba? Para mapanood man to ni sir. Hopefully sir, ma-pick up mo tong ibon. Kasi ang gandang ibon na ito. Ang ganda pati katawan mga kalapatids. Hindi sa OA ako Ang ganda ng katawan niya. Oh. Ay, napaka-quality nitong kalapati na to. Kung kanino man ito. Ayan. Check muna natin kung may tama. Kasi bakit
tumukod sa dagat. Oops. Wala namang tama. So ito, may tali pa siya. Tatanggalin na rin natin yung tali niya para hindi siya may stress kasi sobrang stress na itong ibon. Ito yung tsura ng ibon. Tingnan nyo naman kung gaano ka-quality yan. Oh. Halatang big time may-ari na ito. Tingnan nyo yung tsura ng ibon. Oh, ang bango-bango mga kalapatids, oh. Oh. Saka ang grabe mga kalapatids, hindi natin alam paano nangyari dito. Tumukod sa dagat. So hindi rin naman siya ARPCI kasi nga tinignan namin kanina, ala siyang wing stamp. Ayan, oh. Alang wing stamp mga kalapatids. So ayan. Grabe gandang ibon. Oh. Kung sira ulo lang ako, so hindi ko na hindi ko na ibablog to, hindi ko na ibabalik. Kaya lang syempre, maliban sa tayo, nagko-content tayo, di rin tayo nagto-tolerate ng dagit. Syempre alam niyo naman yan kahit hindi ko naman nasabihin yun mga kalapatids, ano. Ang gandang kalapate ko, napunta to kay Boy Dagit. Diyos mo, jackpot na naman ni Boy Dagit dito. Napaka-quality. Oh, kamukha ni Nugnog. Itong ganito yung tsura ni Nugnog dati mga kalapatids. So ito, tanggalin muna natin yung kanyang tali sa paa. Kasi kawawa naman. May stress na to eh. May hila-hila pa siyang Siyempre, hindi naman siya sanay na may tali. Tapos lalagyan ng tali. Di siyempre, maninibago. Napakahaba ng tali, oh. Parang tali ng trumpo pa ata to. So, kanyang ring band, wag na natin patagalin. Ito, medyo may dumi lang. O, tama ako, MPFL. Ayan. MPFL 2024. So, young bird siya ngayong taon. Na may number na 007273. Ayan. 007273 mga kalapatids. MPFL 2024. So, kung napapanood to ng isang owner or the same time or kung napapanood to ng owner or naglalaro sa MPFL, paki-relay naman po ito mga sir sa sa club ninyo, MPFL 2024-007-273 para ma-check, ma-verify po natin or malaman natin kung sinong may-ari kasi meron naman silang syempre meron naman silang recording. Ang gandang ibon po kasi asop na, babalik ko muna siya dito muna yung ibon. Pinakain na natin siya, pinainom ng Eurolibo ng kampiyon. Painom tayo ngayong araw mga kalapatid sa tubig. Ayan, may mga Eurolibo yan. Lahat mga kalapatid, Ayan. Para sa ganun pampaganda ng kanilang kidney. Okay. Siyempre, kung malay mo may tama rin sa kidney to, na-prevent na natin mga kalapatids. Yun, tama-tama yung dating natin mga kalapatids, Dumating na yung ating Tulome Probiotics. Ayan. Para sa Homing Pigeon Club. Ayun Homing Pigeon Club. Suporta sa atin yan. Siyempre, walang iba kundi si Sir Ariel Salazar. Di ba? Napakadami na ito. Diyos Beo Marmar. Lahat ng player natin, bibigyan natin mga kalapatid. So, pangako sa atin yan ni Sir Ariel Tulome na hindi man umabot sa awarding nyo, bibigay ko yan. Legit. At ito dumating na. Ayan, mga kalapatid, information natin. Dito po, balot na balot. Salamat Sir Ariel. Grabe ka. Kaya unbox din natin kasi kargaan today para ipambigay na natin sa mga Team HPC. So yan, ganyan kadami ang pinadala ni Sir Ariel Salazar ng Tulome Probiotics. Kaya sa Team HPC, huwag kayong mag-alala dahil lahat kayo mabibigyan mga kalapatids. Yan, maraming salamat ulit. Ariel Tulome Salazar, mabuhay ka idol.